Isang kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng United States at Iran na layong pahupain ang umiinit na sigalot sa rehiyon. To Pakistani officials, and based on that conversation, he will agree to stop bombing for 2 weeks. He also says that Iran has agreed to open the Strait of Hormuz for that time period. So Ngunit ilang oras lamang matapos ang naturang kasunduan, naglunsad ng panibagong pag-atake ang Israel sa Lebanon. The United States and Iran was announced. Israel launched its largest attacks on Lebanon, striking the Ano nga ba ang tunay na nangyari? At bakit tila hindi agad nagdulot ng kapayapaan ang tinatawag na ceasefire? Noong 8 ng Abril 2026, opisyal na inanunsyo ang isang pansamantalang ceasefire sa pagitan ng United States at Iran. Layunin ng kasunduang ito na pansamantalang itigil ang direktang pag-atake ng dalawang panig, pababain ang tensyon sa rehiyon, at muling buksan ang mahalagang oil route na kilala bilang Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Kapag ito'y isinara, apektado ang global supply ng enerhiya at maaaring magtaas ng presyo ng langis sa iba't ibang bansa. Sa pamamagitan ng ceasefire, inaasahan ng maraming bansa na magkakaroon ng kahit panandaliang katahimikan. Ngunit may isang mahalagang detalye ang naging ugat ng kontrobersya: ang sakaw ng kasunduan. Madaling araw ng April 8, 2026, ipinatupad ang ceasefire. Nagkaroon ng pansamantalang paghinto ng tensyon sa pagitan ng US at Iran. Ilang oras matapos ang kasunduan, lumabas ang magkaibang interpretasyon tungkol sa saklaw ng ceasefire. Parehong araw, April 8, naglunsad ang Israel ng malawakang airstrikes sa Lebanon, kabilang ang kabisera nitong Beirut. Resulta ng pag-atake: nasira ang ilang residential at strategic areas. Maraming sibilyan ang naapektuhan. Daan-daan ang sugatan at mahigit 200 ang napaulat na nasawi. Ang pangyayaring ito ay agad na nagdulot ng matinding reaksyon mula sa iba't ibang bansa. Ayon sa Israel, ang kanilang operasyon ay bahagi ng kanilang patuloy na kampanya laban sa grupong Hezbollah. Ang Hezbollah ay itinuturing ng Israel bilang isang banta sa kanilang pambansang seguridad. Sa kanilang pahayag, sinabi ng Israel na ang kanilang target ay mga missile storage facilities, command centers, at iba pang military infrastructure ng Hezbollah. Dagdag pa nila, ang mga operasyong ito ay hindi lumalabag sa ceasefire dahil hindi naman umano sakop ng kasunduan ang Lebanon. States has told Israel that it is committed to achieving these goals shared by the US, Israel and Israel's regional allies in the upcoming negotiations. The 2-week ceasefire does not include Lebanon. Ayon sa Iran at sa mga mediator, kabilang sa ceasefire ang mga kaalyado nito sa rehiyon, kabilang ang Lebanon. Today, after a US-Iran ceasefire in the region, perhaps this opportunity of achieving a ceasefire in Lebanon will increase. As for the negotiations, I want to repeat and emphasize that no one but the... Ngunit para sa United States at Israel, malinaw umano na ang kasunduan ay limitado lamang sa direktang ugnayan ng US at Iran. Ibig sabihin, hindi sakop ng ceasefire ang mga operasyon ng Israel laban sa mga grupong nasa Lebanon. Dito nagsimula ang hindi pagkakaintindihan na kalaunan ay naging mitya ng panibagong karahasan. The border in Lebanon will be destroyed, according to the motto of Rafah and Bat Hanun in Gaza, to remove once and for all the threats near the border to northern residents. I think this comes from a legitimate misunderstanding. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran and the ceasefire would be focused on America's allies, both Israel and the Gulf Arab states. Fundamentally, we're Nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang international community sa nasabing pag-atake. Para sa Iran, itinuturing nila ito bilang isang paglabag sa diwa ng ceasefire. Para sa ilang bansa at observers, ang pag-atake ay maaring magpalala pa ng tensyon at magdulot ng mas malawak na digmaan sa rehiyon. Samantala, ang United States ay nananatiling nakatuon sa pagpapatupad ng kasunduan nito sa Iran, ngulit hindi direktang kinundina ang aksyon ng Israel. Sa kasulukuyan, nananatiling tensyonado ang sitwasyon sa Middle East. Hindi pa malinaw kung magpapatuloy ang ceasefire sa pagitan ng United States at Iran o kung tuluyang mauuwi ito sa mas malawak na sigalot. Habang patuloy ang operasyon ng Israel sa Lebanon, patuloy ring nagbabantay ang buong mundo sa maaring susunod na mangyari. Ito ang mga pangyayaring nagpapakita kung gaano kahirap makamit ang tunay na kapayapaan sa isang rehiyong puno ng kasaysayan ng alitan. Ang isang kasunduan ay maaaring magsimula ng pag-asa. Ngunit kung hindi malinaw at hindi saklaw ang lahat ng panig, maaari ring itong maging simula ng panibagong krisis.